paborito ka na ng lahat, you're so in demand, masasabi mong you're the apple of their eyes kasi they all wanted to work with you, all praises sila sa mga ginagawa mo, masasabi mo talagang peak ng iyong career, ang nararamdaman mong mga experiences. And all of a sudden, dahan-dahan, tumatahimik yung magulo, maingay mo na mundo. Parang nag-iiba ang ihip ng hangin kasi hindi ka na kinokontak, hindi ka na kailangan para sa mga projects or para sa mga trabaho. And so, you're no longer that in-demand person. Hi Joyful, pag-usapan natin yung bagay na hindi masyadong nadidiscuss dahil ego ang main character natin dito. Dahil pride ay most of the time mataas, pero pag-usapan natin dahil una, ako mismo ay pinagdaanan ko yan. That's why I'm sharing it with you. Talagang umabot sa point na masasabi ko, oh, I'm so blessed. Laging kapag nakakakuha ko ng invitation, nakakakuha ako ng recognition, mostly mararamdaman mo naman talaga na you're in the right place, you're doing the right thing, you're in the zone. Lahat ng mga bagay na yan, pinagdaanan ko. And all of a sudden, I realized na bakit ganon? Nag-start tong 2025, bakit parang tahimik? Siyempre, taranta ako, na anxiety ako, I question myself a lot, I had to really contemplate on what is happening. I had so many questions. Naging bitter ba ako at some point? Hindi ko masasabing bitter. Nalungkot ako, I isolated myself. Dahil hindi ko naiintindihan. All I wanted was just to do what I'm passionate about. And last year particularly, just so that you know, I felt na wow, season ko, na-experience ko yung mga bagay na tinrabaho ko for a very long time and naramdaman kong eto na, hinog na at nagsisimula na at na-enjoy ko. Pero syempre, kung naramdaman mong nagsisimula at na-enjoy mo na nga itong mga bagay na to, you're only hoping na things will become better. Diba? Madoble pa kung anong meron ka. And so, this year, 2025, it's the opposite. Ang turning point ko dito, meron akong isang organization that I am working with. Na-notice ko na yung usual, yung typical na trabahong sa akin ina-assign, na-notice ko na, uy, parang sa iba na nabibigay. Parang kaya pala tahimik na rin sila. Dati kasi talagang feeling special ako kasi I'm always being asked kung available ba ako to do this and that. So, yung turning point na yan, I've realized na sa iba na, kasi may nakita na ako ng post na ay, iba na talaga yung may handle. And when that happened, at that moment, siguro dahil medyo matagal din akong nagninilay-nilay at nag-iisip tungkol sa pagbabago na nararamdaman ko, tungkol sa aking schedule. You know, at that moment, I realized na it's somebody else's season. Hindi ka na, not that you're no longer good, but rather someone better probably is doing the job that you used to do. I wasn't feeling bitter at that moment, but rather pumasok ako dun sa concept na I had and I have so many reasons to be thankful for. At yun yung gusto kong i-share sa inyo. At hindi
ko naramdaman yung sama ng loob dahil na-realize ko nga na if not for them, baka hindi ako lalong nahon, baka konti lang yung nakakilala sa akin or nagkaroon ng working engagement with me. Maraming bagay na nangyari because of them, and so why have a grudge, di ba? And all I could say is I'm always grateful and thankful na ang dami kong mga na-experience. Ang dami ng opportunities na nabigay sa akin. And if it's no longer my time here, it doesn't mean na wala na kaming gagawin together. May mga opportunities pa din, certainly. But at the same time, it's also time for me to grow and move kasi may mga tao pa ding makaka-appreciate sa'yo. So it was indeed a pleasant realization na hindi laging sa lahat ng panahon rather ay ikaw ang apple of the eye. It's a reality that we all have to accept wholeheartedly, and hopefully walang bad blood kapag dumating ko dun sa point na yun. Kasi after all, may mga nagsasarang pinto, pero certainly may mga magbubukas na bintana na yung mga bintana na yun ay times 10 nung size ng pinto na nagsara para sa atin.